ang ating dating speaker para kasuhan siya at ipakulong ulit siya sa mga sa mga kasong cyber libel kasi paninira na naman ang kanyang inilabas. Ngayon, punta tayo dito kay kay Kuya po Genius. Okay. Punta na tayo dito sa FB ni Kuya Food Genius at ang sabi dito, okay, sulit ang humanitarian ni Norman Mangusin sa casino. Mula 24K credit, 24,000 credit, sinuwerte at tumama ng 1.5 million sa slot machine. May nakalaan ng pangpiyansa sakaling dumating ang love letter mula CIDG. Kumbaga malakas pa din ang kapit sa demonyo nitong si Kulaong, hindi siya pinapabayaan. Biruin mo, pinanalo pa siya ng 1.5 million. Tapos sabi nga dito, daming pera ng bida, hindi iniintindi kung may padating na warrant. Basta ang mahalaga, umiikot ang dalawang slot machine. Handa na raw ang pangpiyansa ni Norman Mangusin. Ang problema, baka naisugal na bago pa dumating ang CIDG. Ayun no. 'Di ba? Nanalo pa, imaginein mo 'yun nanalo pa ng nanalo pa ng 1.5 million. Eto, kahit nanalo siya ng 1.5 million, tingin ko hindi niya magagamit 'yon, hindi uubra. Hindi ito yung wala itong gana kasi nga po katulad niyan. Ito pong kaso na isinampa ni Nanay Karen Whitmore ay syndicated estafa. So it's a novel case, no bail. Pakinggan natin to. Sa mga nakasama sa top 8. Lima muna. Do you want me to? Ay hindi, wag na natin sabihin dong batalan. Wala namang maniniwala pag sinabi. Wala namang maniniwala pag sinabing dong batalan agad, di ba? Yama, wag na. At saka Yama? Oo, wag na natin banggitin si Yama. Well said. Oo, kasi kapag sinabi mong may dong batalan, it takes two to tango. Correct. Kasi mami, sabi nga ni Atty. Aboy, kung walang dong batalan, walang Norman. Kung walang Norman, walang dong batalan. Precisely. So si Dong Batalan po ang number 1, siya po ang nasa top 1. Oh, congratulations. Congratulations, Sedong. Yan na. Ito na. And for the top 2, ang nag-iisa, ang balyena ng bayan, Yamatan. Tan 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 tan. And now, ladies and gentlemen, for the top 3 of the Norman plus 8 is Beno. Tan tan. Sorry, Beno. Top 3 na. Ito na yung top 4. Ito na. Ikaw na mag-announce ito. Dating kaibigan mo to. Sorry pare pero wala akong magagawa. Sorry, Bon. It's Bon. It's Bon. Kilala nyo naman si Bon. Tan tan. Ta 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 tan 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 ta 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 tan ta tan. Okay. Ito na yung isa. Itong isa na to nakasama sa top 8. Ito po sana akala namin nung una talagang gustong magbago, gustong makatulong. Muntik na itong ma-interview ni MG. Muntik na itong ma-interview ni MG. Akala namin lalabas. Sabi namin, sige, pag lumabas ka, bati-bati na tayo. So, naguhugas ka ng kasalanan, natulungan mo kami. Pero hindi. Matigas ang ulo mo, kaya ikaw ay kasama. Ladies and gentlemen, top 4 na tayo. Top 5 na. Top 5 natin,
is Limor Creation. Tan, tan, tatatan, tan, tan, tatatan, tatan. Mamaya ko sasagutin yan. Top 6. Isa pa? Isa pa. Ikaw na. Bibitan ako eh. Yung ex ni? Yung ex ni Kulaong. Yay! Walang iba kundi si Taga-Japan. taga-Japan. Now, you know what? Ako, kilala ko kung sino Okay. yun. You know who she si, ano yun, si Chris Mangubat. Yung si Chris Mangubat kasi, naabutan ko yun. At ang nagreto o ang nagpakilala kay Chris Mangubat dito kay Kulaong ay si Papa Bear. Supporter ni Papa Bear yun. Tapos napunta kay Kulaong. Grabe magpakula yun. As in grabe. Sabi ko sa inyo, mayat maya kada naka-live si Kulaong, nagpapakula yun. Ano ba tawag dito? Yen ang 10,000, 12,000 yen, ganyan, 6,000 yen. Mayat maya yun, nagpapakulay yun ng kulay pula sa live ni Kulaong, yung si Chris Mangubat. Na-take down, nung nawala na yung channel ni Kulaong, ibinigay pa ni Chris Mangubat yung channel niya kay Kulaong. Etong si Chris Mangubat, nung nakilala namin to, tumutulong po yan at humanitarian ang ginagawa ng kanyang channel. Kung kani-kanino yan tumutulong, charity vlog. Kahit nasa abroad, tumutulong. Ngayon, nung napunta po kay Kulaong, dun po nasira ang karir ni Chris Mangubat. At yun na nga, alam ko naubos din yun eh. Naubos din ang niyan, kabuhayan niyan. At nung umuwi yan ng Pilipinas, doon yan pinatulog o doon pinatira sa Green Meadows, yung bahay doon na inuupahan ni Kulaong, na sinasabi niyang kanya pero inuupahan lang pala. Doon niya pinatira yan, doon niya pinatulog ng ilang mga araw. Yung sinasabi din ni Kulaong na tinitirhan o pinag-stayan nitong general na si Maralag. Kaya po ito pong si Chris Mangubat ay alam ko wala na to kay Kulaong, alam ko wala na kasi wala nang pera eh. Ganun naman, kapag simut ka na, kapag wala ka ng pera, tae ka na kay Kulaong. Wala ka ng kwenta kay Kulaong eh. Ngayon, yung pang-anim sa pang-pito, ang alam ko sila Apple G o Apple Gargar. Edith Gargar at Apple G. Parang gano'n yun. Yeah. I don't wanna mention her name. Hindi na natin mention ang name. She has playing a very good, Yeah. a big. Hindi na po muna natin tatanggap, i-mention itong Pangalan. tatlong natitira. Very po kasi nasa abroad po ito. Yung dalawa lang nasa abroad, yung isa nandito sa Yeah, Pilipinas. confidential pa po itong tatlo. Pero itong top 5, inuulit ko, Dong Batalan, Yamatan, Benok, Lemor. si Bon, at saka si Limor Creation. Yan. Okay. So, yun po. Ang alam ko tong si Apple G, si Chris Mangubat, yung pang-anim at pang-pito. Tapos yung pang-walo sino kaya? Parang hindi ko pa kung sino yung pang-walo. Tignan nga natin dito. Wala hindi nakalagay dito eh. Pero yun nga ang alam ko eh. Si Yama tanggap naman niya yan. Ano naman niya yan kung masama siya diyan sa kaso. Kasi alam naman niya yung risk nung pagsama niya noon kay Kulaong. At nagpagamit din naman talaga siya dahil nung kami ay umalis kaya Kulaong, grabe rin ang ginawang paninira sa amin ni Yama. Sa akin mismo. Grabe talaga. Kahit nga na kami ay magkumare, nagtampo rin ako sa kanya. Pero after na nawala naman na yung tampo ko, nawala naman na yung inis ko sa kanya, galit, naging magkaibigan pa rin kami. Hanggang ngayon, kaibigan pa rin naman ang turing ko kay Yama. Pero kung kasama siya dito sa kaso,
tatanggapin niya yan. Kahit nasa abroad niya, tatanggapin niya yan dahil kailangan niyang tanggapin dahil wala siyang magagawa dahil ito yung multo ng kahapon ng pagsama niya kay Kulaong. Alam niya naman na puro kasinungalingan si Kulaong. Alam naman niya na puro katarantaduhan si Kulaong. Kaya po, hindi naman na lingid sa kaalaman ni Yama na etong ganitong mga kasuhan ay maaaring dumating at maaari siyang madamay. Alam ni Yama yan. Sana malusutan pa nila to kasi ito na nga yung sinasabi ng mga kalaban ni Kulaong. Sinasabi natin na hindi maganda ang buhay pagkasama mo si Kulaong. Bakit? Nabubuhay kayo sa kasinungalingan. Araw-araw siyang nagpapanggap na Marcos. Araw-araw siya nagpapanggap na mayaman. Araw-araw siya nagpapanggap na makapangyarihan. Araw-araw siyang nagpapanggap na siya'y mabuting tao at may puso sa pagtulong sa mga Pilipino. Pero ang totoo nun, ginagamit lang niya ang pagtulong to cover all his lies. Kasi yun yung natutunan niya na ang mga Marcos ay maano sa pagtulong, yung maano sila sa pagtulong. Yun ang akala niya na magiging pasaporte niya para ma-recognize siya as one of the family Marcos. Pero hindi nga. Kasi unang-una, yung mukha niya hindi Marcos. Pangalawa, yung etiquette decorum niya ay hindi pang Marcos. Lahat ng nakikita natin kay Kulaong ay pagbabalat kayo. Walang puro doon, walang katotohanan doon. Kahit magulang niya, nanay niya, tatay niya, mga kapatid niya, ginagamit niya sa katarantaduhan. Kaya ito na yung consequence. Wala talagang maidudulot na mabuti ang pagsama kay Kulaong. At kailangan tong tanggapin ng lahat ng sumama kay Kulaong, unang-una na dyan si Dong Batalan. Alam ni Dong Batalan hanggang ngayon, andyan ang aming chat, andyan ang aming usapan. Binabawi ko yung pera na ibinigay ko dahil hindi naman natuloy yung pamimigay ng 1,000,000 sako ng bigas sa Bataan. Ang sabi ni Dong Batalan, kausapin ko daw si Kulaong. Paano ko pa makakausap si Kulaong? Umalis na kami noon sa sa kampo ng mga demonyo. Ang huling message sa akin ni Kulaong sa WhatsApp, good luck, sana magtagumpay. Yun ang last niya sa akin, last chat niya sa akin. Tapos hindi ko na siya ma-chat. Hindi ko na siya ma-contact. Kaya paano ko pa babawiin sa kanya? So kay Dong Batalan ko pinapadaan yung pagbawi ko doon sa pera. Kasi pera ko, sa kapera ng mga nagpadala from Malaysia, ang binabawi ko dahil noon binabawi sa akin ng mga taga Malaysia yung perang ibinigay nila kay Kulaong para sa 1,000,000 sako ng bigas. Kaya alam na alam yan ni Dong Batalan. Etong si Lemor, alam niyo po, nung umalis kami, nakipagtawagan to sa akin. Nung umalis na kami, umalis na kami sa pagsuporta kay Kulaong. Madaling araw sa Malaysia, mga 5:00 ng umaga, gising pa ako, nagtawagan kami ni Lemor at ni Jake Magnus. At doon sa usapan namin doon, etong si Lemor ay pinapakiusapan kami na bumalik kasi napakahirap daw na maiiwan daw siya doon mag-isa. Pero dahil na rin nga po ang ginawa po ay kumbaga si Lemor kasi natira doon, si Yama, si Dong Batalan, si Alpha, si Nasukir. Ang ginawa ng mga supporter ni Kulaong para ganahan si Lemor, binusog siya. Dati si Lemor po parang homeless yan, kung saan-saan po yan nakikitulog, walang bahay, wala talagang kahit ano.
tinulungan lang yan ni Inay Mary Ann noon na makatira noon sa Caloocan, sa bahay ni Inay Mary Ann doon. At hindi rin siya nagtagal doon. Umuwi siya ng Pampanga, naka-video call namin yan ni Macber. Pinakita niya sahig lang ang sahig ng kanilang bahay, lupa, tapos bulok-bulok yung sawali, butas-butas yung bahay nila. Doon siya nagtitiis. At kinukwento nga niya na wala siyang makain, ang pera niya pambili na lang ng yosi, mga ganon. Yun ang kinukwento niya noon sa amin. Ang ginawa ng mga supporter ni Culaong, binusog yan. Ang daming nagbigay diyan. Binigyan ng laptop, binigyan ng alam ko, pinaupa ng bahay yan. Syempre, maraming pagkain, maraming padala. Yan yung sinabi ko kay Lemor. Sabi ko, tol, sumama ka na sa amin, umalis ka na rin diyan. Ang sabi ni Lemor, wala siyang ibang pupuntahan. Kung sasama siya sa amin, wala siyang makukuhang suporta sa mga supporter ni Culaong. Di nga sabi ko, sige, maiwan ka dyan, mag-ano ka dyan, mag-stay ka lang dyan kung gusto mo. Pero alam mo naman kung ano ang mga consequence niyan. Oo, tol, bahala na ako muna sa buhay ko. Ganito talaga, iniwanan niyo ako. O di, lumipas ang mga panahon, nagla-live si Lemor sa tinatawag na mansyon, kahit na wala nang 1 million subscriber, mansyon pa rin ang tawag nila doon. Sinasabi nitong si Lemor, kung hindi kayo umalis, edi sana kayo ang nakikinabang ng pinapakinabangan ko ngayon. So, ibig sabihin, guminhawa buhay ni Lemor sa pagsuporta kay Culaong, sa pag-iwan doon. Iniwanan namin siya doon, naiwan siya doon, gumanda buhay niya. Pero ito yung kapalit, Lemor. Ngayon, nung huling update ko kay Lemor, magkakasama kami nila Boss Mike, nila Takeru, naghahanap to ng sideline, naghahanap to ng trabaho kay Boss Mike. Walang makain na naman. Siguro, heto ngayon, madagdagan pa ng kaso. Ang tanong, tutulungan ba si Lemor ni Culaong sa piyansa kung sakaling dumating na po ang warrant of arrest ni Lemor? Tutulungan ba siya kung may piyansa? Kung wala, no bail yan, syndicated estafa. Paano yan? Diba? So, Lemor, kung napapanood mo to, alam ko, naaalala mo yung mga huli nating pag-uusap, yung huli nating mga contact, at nitong magkakasama kami ni Boss Mike, tinawagan mo si Boss Mike, mukhang hindi maganda ang sitwasyon ng buhay mo ulit. Heto pa, dumagdag pa ang sakit ng ulo. At ikaw ay nanganganib na makulong. Alam ko nitong mga nakarang araw, nakikita ko to nung mga nakarang buwan, hindi ko lang alam kung 2 months ago, 3 months ago, ay nag-host si Lemor kay Kuya Alpa Romeo. Hindi natin alam kung ano ang kanyang papel doon, kung ano ang tunay niyang papel. So, alam nila lahat yan. Yung iba, ito si Bon, hindi ko ganong nakakausap to. Si Benok, nakasalamuha ko lang to sa pag-ayos ng YouTube ni Culaong. Pero ang talagang kilala ko diyan si Lemor, si Dong, si Yamatan, si Chris Mangubat, hindi ko rin ganong nakakausap yan o nakakasama noon. Si Apple G, hindi ko rin ganong yan. Shoutout lang, nanonood lang sa akin. So, kahit na may 1.5 million na napanalunan si Culaong sa sugal, hindi po iyon gagana dahil nga po syndicated estafa ang ikinaso ni Nanay Karen Whitmore sa kanila. So, good luck na lang po doon sa mga dati nating kaibigan, dati nating nakasama kay Culaong na yung tinatarantado tayo, sinisiraan sa SOCMED. Ngayon, eto na po yung